Ang kapal daw ng mukha nito pong si Congresswoman Jerbil Jinky Luistro ayon po dito kay Vice President Sara Duterte. Bakit ba nasasabi ni Sara Duterte ang mga katagang iyan o personal na pag-atake dito po kay Jinky Luistro? Kasi ito po yung nag-ugat sa kanyang sinasabi na meron daw pong pagkakautang ang mag-asawang Luistro sa asawa niyang si Mans Carpio na halagang 8 o 9 na milyong piso. Kasi magkaiba yung version 8 milyon ang sinasabi ni Sara Duterte sa pagpapaliwanag ni Congresswoman Luistro, parang nabanggit niya 9 na milyon pero humahanap siya ng mga patunay. At hindi lang naman yan ang pinaguhugutan ni Sara Duterte, mga tol. I do not know kung totoo nga yan na may pagkakautang itong mag-asawang Luistro, pero alam naman natin na naging bahagi po ng prosecutor nung nakaraang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ito pong si Congresswoman Luistro. At ngayon siya po ang tumatayong chairwoman ng Committee on Justice diyan po sa House of Representatives kung saan dinidinig ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Na nito pong March 2, nagsimula na po silang mag-take ng jurisdiction sa complaint po na yan at dinetermina na po yung sufficiency in form and in substance. Noong March 3, unanimous ang naging boto po ng members ng mga committee at ito po ay nagdeklara na sufficient in form yung reklamo. At noong March 3 at March 4, makatapos po ang 2 days na deliberasyon, kaugnay po ng determinasyon ng sufficiency in substance, 54 ang bumoto pabor para i-declare po itong sufficient in substance at isa lamang po ang tumanggi para rito. Ito pong nag-iisa na kongresista ay walang iba kung hindi si Mr. Desire o Imagination na si Congressman Jesus Bong Suntay. At dahil po dyan sa mga pangyayari sa House of Representatives sa kasalukuyan, mukhang binabalikan po nitong si Vice President Sara Duterte ang nakaraan. In fact, hindi nga po ito unang pagkakataon lamang Noong nakaraang 2025, buwan po ng Mayo, ni-raise po nitong si Sara Duterte ang mga tanong na yan o ang mga pahayag na yan. Sabi niya po, noong May 10, 2025, magbayad ka naman muna ng utang mo. Ayon po sa balita ng Politico page ng kanilang Facebook, Vice President Sara Duterte publicly criticized Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro during a campaign sortie in Bawan, Batangas over an alleged unpaid legal debt involving Duterte's husband, lawyer Mans Carpio. In her remarks, Duterte revealed that Luistro once sought legal help from Carpio when her husband faced a rape complaint. But despite the case being resolved, Duterte claimed that Luistro failed to pay the agreed legal fee of 8 million pesos. Napakamahal naman palang maningil bilang abogado ni si Mans Carpio kung totoo ito, Ito po yung particular na sinabi niya sa pangangampanya niya pabor para sa kalaban ni Jinky Luistro noong mga panahong iyon, May 9, 2025. Ilang beses siningil ay hindi nagbayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin napili. Tinatakbuhan ng utang, kunwari walang nangyari. Magbayad ka naman muna ng utang mo. May pera naman pala Yan po yung paniningil nito pong si Sara Duterte noong May 9, 2025. Pero ang tanong, may pagkakautang kaya talaga? At inulit po yan ni Sara Duterte dito po sa programa na kanila po ngayong ipinalalabas sa mga iba't ibang social media accounts na sumusuporta sa kanya at particular sa kanyang YouTube channel at yung kanyang Facebook page. Pero basahin ko muna yung particular ayon po dito sa shared post ng isang Duterte inclined page Sabi dito ng SNN, grabe ang kapal ng muka. BP Sara tinuligsa ang mambabatas na umanong may 8 million pesos utang sa kanyang asawa. Ito ang kapal ng muka o may utang na 8 million pesos may gana pang bumanat. Ayon sa Vice Presidente, si Luistro umano ay lumapit sa kanyang asawang si Atty. Manases Carpio upang hawakan ang kaso ng asawa ni Luistro na naharap noon sa rape charge. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso dahil iyon ang kanyang propesyon bilang abogado. Ngunit matapos ang kaso, sinabi ni BP Sara na hindi umano nabayaran ng kabuuang 8 milyong piso na professional fee. Ito po,
yung mismong pahayag ni Sara Duterte. At karugtong po nito, yung tugon naman noon, nito pong si Congressman Jinky Luistro. Sa ngayon, wala pa pong panibagong tugon si Congresswoman Luistro kaugnay po ng panibagong pahayag na ito nitong si Sara Duterte. Di ba asawa po yung asawa ng sasalin? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni BP. Naman, ako nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee on Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yun kasi hindi pa siya kita kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh. Tinitingnan namin siya dyan mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal ng mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Ang counsel of record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaan. Ito pong napapakinggan natin, ito po yung naging sagot ni Congresswoman Luistro last year, no, sa paniningil nitong si Sara Duterte. Pero sa latest personal attack po na ito ni Sara Duterte, inaantay pa po natin yung panibagong kasagutan ni Congresswoman Jinky Luistro. Anan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magbuo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Dito maliwanag, ano? Hinahanapan ni Congresswoman Luistro ng partisipasyon yung law office ni Mans Carpio. No? Kaya siguro isa rin yun sa dapat na ipakita ni Sara Duterte kung totoo yung kanyang akusasyon na merong pagkakautang itong mag-asawang Luistro dahil inavail nila yung serbisyong legal nitong si Mans Carpio. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po Yun. na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yon. Pero 8 milyon yung binabanggit ni Sara. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan. Yan. Sa makatuwid mga tol, sa pagpapaliwanag na ito ni Congresswoman Jinky Luistro, walang naging partisipasyon sa kinaharap na kriminal na kaso ng kanyang asawa, itong law firm ni Sara Duterte at Mans Carpio. Di ba? Pero syempre, since si Sara Duterte ang nag-aakusa na mayroong pagkakautang ang mag-asawang Luistro, nasa kanila po ngayon yung burden para po patunayan iyan at daanin na lamang sa legal na kaparaanan. Pwede po sila magsampa ng kasong sibil para singilin ito pong mag-asawang Luistro kung may katotohanan po iyan. Pero ang tanong, bakit hindi po ginagawa ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio? No? Kaya nagkakaroon tuloy ng pagduruda sa mga sumusuporta naman sa panig ni Congresswoman Jinky Luistro dahil malinaw na walang ipinapakitang ebidensya maliban po sa mga sinasabi o personal na pag-atake. At ang naging nakikita tuloy ngayon ng katulad ko po na hindi naman ako supporter ni Congresswoman Jinky Luistro at ako'y kritiko nitong si Sara Duterte, mas naglalaro sa isipan ko ngayon na kaya ginagawa ito ni Sara Duterte ay dahil magaling ang pamamalakad ngayon nitong si Congresswoman Luistro diyan po sa Committee on Justice habang dinidinig ang mga reklamo laban po sa kanya. In fact,
nire-recognize ng mga mismong kakampi ni Sara Duterte kung paano pinagbibigyan nitong chairman ng Committee on Justice na si Luistro yung mga oportunidad na sila'y makapagsalita at ilatag ang kanilang mga argumento pabor para kay Sara Duterte. No other than si Congressman Marco Damus, si Congressman Marcoleta, hindi pala, si Congressman Paulo Henry Marcoleta ay nirecognize na siya na ang pinaka-favorite na chairwoman. Pero syempre, sarcasm po yun, ano? Pero kahit paano, dahil po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagsalita itong si Marcoleta, kahit hindi naman siya miyembro ng Committee on Justice, makikita po natin doon na talagang patas ang pagtingin at pamamalakad nitong si Congresswoman Luistro sa kanyang komite na pinamumunuan. Pero alam naman natin na hindi po yan makikita ni Sara Duterte at ng mga DDS. Ang kagalingan ni Congresswoman Luistro ay hindi po nila titingnan, bagkus ang titingnan po nila ay yung mga sinasabi nilang akusasyon ngayon na wala daw pong o hindi daw po nagbabayad ng pagkakautang ito pong mag-asawang Luistro. Meron pong vlog dito si Attorney Enzo Recto at nais ko lamang pong balikan, gamitin natin yung kanyang vlog, reaksyonan po natin kung ano po yung mga masasabi niya. In fact, sa kanya nga po ako kumuha ng idea dito na ito na lamang ang talakayin natin sa oras na ito kasi parang ang nangyayari, personal ang pag-atake ni Sara Duterte samantala nagtatrabaho lamang itong si Congresswoman Luistro. No, hindi nga po ito bumoto sa determinasyon ng sufficiency in substance at sufficiency in form. Kasi bilang chairman, hindi ka talaga pwedeng bumoto maliban na lamang kung magtayi yung mga miyembro ng committee. Pero hindi naman nangyari yon dahil sa pagdetermina ng Committee on Justice sa sufficiency in form ay unanimous po ang approval ng mga miyembro po nito. Maliban po doon sa pag-set aside ng impeachment complaint number 1, nakakuha po ng 10 hindi pagpayag para i-set aside at 22 naman yung pumapabor para i-set aside for violation of 1-year VAR rule, yung impeachment complaint number 1. Tapos yung impeachment complaint number 3 at number 4 naman, nakakuha pa rin ng 54 votes pabor para po ideklarang sufficient in substance yung reklamo laban kay Sara Duterte. At hindi po nakialam doon. Ito pong si Congresswoman Luistro, kaya nagtataka talaga ako dito, bakit ganito ngayon ang pagbanat nitong si Sara Duterte? Is it para i-divert ang attention ng public katulad ng nangyayari ngayon na pinag-uusapan po natin, ang utang di umano, at ilihis doon sa tunay na sitwasyon sa impeachment na kanyang kinakaharap sa House of Representatives? Alamin po natin kung ano po ang masasabi dito, reaksyon nito pong si Attorney Enzo Recto. Mga kabunyog, mga kababayan, ang aking pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Nakita ko kaagad si kabunyog Josephine Arites Angeles, Benji. Pero itong mga viewers na yung account name, di ba ang galing ni Congresswoman Beatrix Luistro? Totoo. Yung pinakita niya doon sa bilang chairperson o chairman ng Isa nga sa pahayag ni Congresswoman Luistro, makasingit lang ako Ito, this committee is not a forum for fantasy. Hindi ito sinihan, hindi ito komedya. Ito ay pagdinig sa pananagutan. Let me say this clearly. Impeachment is not about premonition. It is not about imagination. It is about constitutional accountability. Opening statement po iyan nito pong si Congresswoman Jinky Luistro noong March 4, 2026 during the deliberation in the determination of sufficiency in substance ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. House Justice Committee. Matindi, ano? Ang galing niyang mag-preside. Ang galing niya. Nagtatanong si Rolando Guerrero, tanong ko, paano kung lusot ang impeachment ni Sara sa Senado? Wala tayong magagawa, not guilty siya. Pero ang mahalaga, makikita ng taong bayan kung ano yung mga ebidensya. No? At merong sariling desisyon ang Senado, kung gusto niyang paniwalaan ng taong bayan,
na not guilty siya, wala tayong magagawa. Pero kung gustong paniwalaan ng taong bayan dahil nakita yung mga ebidensya na siya guilty, wala din kayong magagawa, mga DDS. After all, yan po ay isang political process, no? Ang political process na magdedetermina sa political future ng mga kandidatong ating sinusuportahan. Kayo, si Sara Duterte, at yung mga senador na inyong sinusuportahan na possibly kakandidato sa 2028. At payback time yan, no? Depende sa political leanings po natin. Kung kayo'y makasara Duterte at sa kabila ng mga ebidensya, kung totoo man ang mga allegation sa kanya, ipatuloy niyong iboboto, karapatan niyo yan. Pero kami, kung meron talagang ebidensya laban kay Sara Duterte, hindi namin iboboto yan. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. No? Uulitin ko, karapatan ng bawat isa po sa atin na maniwala sa ating mga nakikita. No? At do not impose sa sino man yung mga paniniwala po natin. Yan yung lagi kong ini-explain dito po sa ating programa. No? Na kayong mga DDS, kung gusto nyong paniwalaan na walang kasalanan si Sara Duterte, so be it. Kayo dyan, bahala kayo dyan. No, ang mahirap lamang kasi papasok yung ilan dito na hindi naman tulad ni Rolando Guerrero, pero ang babaho ng mga bibig kung ano-ano ang mga sinasabi at aakusahan na tayo ng ganito, ganyan, ganon. Doon tayo nagkakaroon ng problema. No? Sa politika nga dapat, di tayo dapat nag-aaway-away dito eh. Dapat nagdidiskurso lang tayo ng maayos eh. Kaya ako hanga ako kay Atty. Enzo Recto. Kasi hindi siya katulad ko na mapagpatol sa mga basher. Never kong napakinggan si Atty. Enzo Recto na nagtawag ng ad hominem sa mga manonood kahit sa paniniwala ko, tanga. Hindi ganun si Atty. Enzo Recto, kaya ako siya pinapanood. O anyway, balik na po tayo dito. Mga ano yon, mga gustong mag-grandstanding yung mga kongresista doon. Si Rufus Rodriguez, si Benny Abante, lahat gustong mag-grandstanding doon. Pero paano yun na-control ni Congresswoman Beatrix Listro? Yun, Arlene Sias, pahabol, shout out. 'Di ba? Ang galing. Kaya lang, habang maraming bumibilib kay Congresswoman Beatrix Listro, O yan na. marami nga nagsasabi parang si Miriam Defensor Santiago daw. Pero may mga naman galit kay Beatrix Listro, lalo na si Sara. In-interview si Sara ng mga vloggers nila ni Banat Bay doon sa SMNI ba yun? Sabi ni Sara, kapal ng mukha niya makapal daw ang mukha hindi niya naman pinangalanan si Beatrix Listro, pero malinaw naman ang tinutukoy niya si Beatrix Listro. May utang daw sa kanilang mag-asawa na 8 million, hindi naman daw binabayad. Shout out kay Casey Serbs sa Mandaluyong. Kaya, yun. Si Beatrix, si Sara, galit. Wala, hindi daw yan. Si Beatrix Listro daw, ano yan? May utang daw yan sa kanilang mag-asawa na magkano ba yun? 8 million. Hindi daw binabayaran. 8 Kaya, million pesos. tapos si Guanzon, yung maraming mga netizens nagsasabi, ang galing ni Beatrix Listro. Parang makabagong Miriam Defensor Santiago. Si Rowena Guanzon kontra. Sabi niya, huwag mo namang itulad sa boss ko dati. Dati niya kasing boss si Rowena Guanzon, ay si Miriam Defensor Santiago. Huwag nyo namang itulad, ang layo. Kaya, shout out, Raul Villafranca, sa Bulacan. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, medyo controversial ngayon itong si Congresswoman Beatrix Listro. Habang pero syempre, mas marami ang bumibilib. Tama. Ang hindi lang bumibilib sa kanya, yung DDS. si Sara, saka si Guanzon, saka yung mga DDS. Di ba? Totoo naman yung sinasabi ni Atty. Enzo Recto rito, mga tol. Nag-agree ba kayo sa sinasabi niya na ang hindi bumibilib dito kay Congresswoman Jinky Luistro ay mga DDS at itong si Sara Duterte at kampo niya. I do not know kung si Rolando Guerrero na nanonood sa atin ngayon hindi believe kay Congresswoman Jinky Luistro. Shout out sa lahat ng mga manonood natin. Pasensya na, hindi kayo umabot sa shout out time natin kanina. Pero ang galing ni Atty. Enzo Recto, nagde-deliver ng kanyang message, nakakapag-shout out pa at the same time. Mahirap yan, abogado siya. Ako, di naman ako abogado. Matalino si Atty. Enzo Recto, ako, pagkaraniwan lamang. Kaya unawain niyo na lamang ako kung during our talakayan, hindi na po tayo nagsha-shout out. Diba? Sila? Sabi nila, wala yan. Bias yan si Beatrix Listro. Kaya galit sila eh. Pero hindi, sa totoo lang, ang galing nung ang galing mag-preside. Tama. Siya? Relax. Kalmada. Kaya yan
Saka matalino talaga. Kaya ano ito mga kabunyog? Profesor kasi si Congresswoman Jinky Luistro, mga tol. Alam nyo, ang mga tulad ni Atty. Enzo Recto, mga nagtuturo sa kanilang mga profesyon, di ka makakapagturo mga tol kung hindi ka po sapat ang kaalaman mo. No, I am not saying na ganun ako. Kaso lang, nagtuturo talaga ako dati. O kaya magaling talaga si Congresswoman Jinky Luistro. Hindi yan maide-deny ng kahit sino. Kaso lang, pilit na dinideny ng mga DDS dahil ayaw kasi nila kay Luistro. Mga kababayan, medyo maraming nagiinit kay Congresswoman Beatrix Luistro. Ha? Oh, nandito ba si Digong nga, no? Rodrigo Duterte may nakita. Ha? Okay. Pag-usapan natin. Yung galing ni Congresswoman Beatrix Luistro. Yan, sige. Unang-una, chairman ka ng chairperson ka ng House Justice Committee. Ilan ang members noon? Ang dami. May good 60. Ilan ba yun? May good 60. Ilan ba ang members ng Justice Committee? Mga kabunyog? May good 60. Parang ang Justice Committee ay, sandali, 57. 57 lang pala. Oh? Kala ko may good 57 ba o 58? Ganun. Marami ang members. 60. Teka lang, sa akin Marami pagkakaalam, mahigit 60 Sandali lang, congressman, Atty. Enzo Recto, itanong natin dito kay ChatGPT. Ilan ang members ng Committee on Justice sa HOR? Tanong natin kay ChatGPT para hindi tayo magkamali. Sabi niya 57 or 58, parang more than 60 kasi sa akin pagkakatanda. O bakit ganito lamang ang bilang? No? Kakaunti lang yata. Kabuuan 26, hindi ito tama. Pamali-mali ka, ChatGPT. Sabi ng ChatGPT, breakdown ng miyembro, isang chairperson, vice chairperson. Hindi niya sinama rito yung mga, tawag dito, yung mga ex officio members. Lagay natin yung House of Representatives. Hanapin natin yan, mga tol. Di ako mapakali pagka ganyan eh. Hanapin natin yung website ng House of Representatives. Tapos, hindi, mahigit po sa 50. Hindi bababa sa 50. No? Pero sa akin kasing pagkakatanda, parang nasa, nasa mahigit 60 committees. Tingnan natin yung committees. No? Committees, standing committees, tingnan natin. Committee name, accounts, 55 members, agrarian reform, 27, committee on IMPO, agricultural and food, 100 members. Yan, agriculture and fisheries, medyo i-pass forward natin. Committee on justice, Nasaan na yon? Disaster, ecology, economic affairs, energy, justice, FJ. FJ tayo. Ito na. HIJK. Justice. 40 lang pala. Bakit ganon? Hindi kasi kasama syempre yung mga ex officio. 'Di ba? Nalito na ako rito Nalito na ako mga tol. Ang nakalagay dito sa website 40 members lang. No? Yan 40 members lang. Chairperson, vice chairperson, member for the majority, member for the minority. Yung regular members, 40 lang. Pero may mga ex officio members no? Pag sinabing ex officio members, ito yung mga chairman ng mga other committees at magiging miyembro sila nito. Kaya ang pagkakaalam ko talaga rito mga tol, more than 60 ito. No, pero sinasabi na Atty. Enzo Recto, more than 50, 57 or 58. But anyway, ang eksaktong bilang ng regular members ay 40. Balik po tayo dito. Members, hindi ito simpleng committee na maliit lang. Yung maliit nga lang committee, ang hirap nang i-handle. Ayan pa kaya? Yan pa kaya? 58 o 55 ba, Raul Villafranca? Okay. 55. Salamat, Urban Mangyan. Imaginin mo, 55. At yung 55 na yon, hindi naman mga pipitsugin din yon. Si Rufus Rodriguez, dating dean ng San Sebastian College. Tapos sino pa bang si Benny Abante, din yan? Isa pa yon.
Tapos mayroon pang mga walang alam na nagmamagaling tulad ni Marcoleta Paulo. Mayroon pang mga bastos na kahit maipagtanggol lang si Sara o tulad ni Suntay. Di ba? O, ano yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero may mga magagaling din, lalo si Congresswoman Bel Zamora, magaling. Katulad sabi nitong si Bat Dagul, sabi niya, Duterte lang ang tunay na may malasakit sa bayan. Sige lang, paniwalaan ninyo yan. Walang problema sa amin yan. No, kung sa tingin ninyo, Duterte lang ang may malasakit sa bayan, sige lang, paniwalain nyo lang yung sarili nyo dyan. Wag lang kayo magmumura, wag lang kayo mag-ad hominem. Kung yan yung sa tingin ninyo, ay okay lang sa paniniwala ninyo, sige lang. Di ba? Walang problema dyan. Sila, ano yan? Ngayon, paano mo i-handle yan? Paano mo i-handle? At saka paano mo ipapakita na fair ka? Bilang impeachment, ay bilang presiding, presiding O may nakikipag-argumento, sinasabi nila kriminal daw yung asawa nitong si Jinky Luistro. Naniniwala po ba kayo sa korte? Ikaw, Haven Manhumon, naniniwala ka ba sa korte? Kung naniniwala ka sa korte, sabi ng korte, walang kasalanan ang asawa ni Jinky Luistro. Acquitted siya. O ngayon, sino ang nagtatago? Si Saldico nagtatago. Si Harry Roque nagtatago. Si Gerald Bantag nagtatago. Di ibig sabihin, kriminal sila. Kasi yun ang logic ninyo eh. Di ba? O, yan sagutin ninyo. Yung argumento ninyo, ibalik ko sa inyo. Sabi ninyo, kriminal ang asawa ni Jinky Luistro. Nagtago siya, hindi siya nagpakita. Pero eventually, gumulong ang kaso, na-acquit siya. Acquitted. Acquitted. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. O, kriminal pa rin ba siya? Si Gerald Bantag, yung sinusuportahan ninyo, hanggang ngayon nagtatago, ayaw magpasakop sa batas. Di ibig sabihin, kriminal din si Gerald Bantag. Aminin ninyo yan. Sa inyo nang galing, di ba? O, tuloy po tayo dito. chairman o chairperson, ikaw yung nagpipreside, paano mo ipapakita na fair ka? O kita nyo? Ang galing nung pag-handle niya. O, pinagsasalita niya rin si Marcoleta. Pinagsasalita niya si Rufus Rodriguez. Pinagsalita niya yung sa BH, sino ba yun? Nasal ba yun? Nasal? Yung sa bagong henerasyon? Pro-Sara din yun. Pinagsalita niya rin si, pinagsasalita niya, pinapabuelo niya si Suntay. O kaya lang, paano mo kukontrolin na itong mga pro-Sara, kung gusto nila, isingit yung tungkol sa issue ng mga maleta, yung 18 Marines, yung 18 ex-Marines. O, paano mo yun? Sabi ni Bat Dagul, entertain ko lang tong mga hindi naman nagmumura. Huwag kayong magmumura mga DDS. Magkakasundo tayo sa mga argumento kapag hindi kayo nagmumura. Sabi ni Bat Dagul, paano kami bibilib kay Luistro? Hindi nagbabayad ng 8 milyon na utang sa mag-asawang Sara Duterte. Ang tanong, totoo ba na may pagkakautang? Kasi kung hindi totoo, paano magbabayad? Sinasabi nga dito ni Congresswoman Jinky Luistro, ipakita ni Sara Duterte ang katibayan na naging abogado ng kanyang asawa, si Mans Carpio o ang law firm nito. No? At willing siyang magbayad. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. O, paano kayo maniniwala kay Jinky Luistro? Dahil lamang sa pagkakautang na sinasabi ni Sara Duterte? Ang tanong, ang kagalingan ba ng isang tao ay nade-define sa pagkakautang nito? Maraming mga may utang. Ako, ang dami kong mga pagkakautang. Pero siguro naman, masasabi ng ating mga manonood, even ng aking mga napagkakautangan kung anong meron akong kakayahan sa pagsasalita, sa pagtuturo, akong anuman meron, utak ako. No? Yung sinasabi niyong pagkakautang ni Jinky Luistro o ng kanyang asawa sa mag-asawang Duterte, basihan ba yan para sabihin ninyong hindi na magaling? Ito pong si Congresswoman Jinky Luistro? No? Kung magkaroon kaya ng debate sa pagitan ng dalawa, ano sa tingin ninyo? Nawala ang sound? Paki-refresh nyo lang po. Meron po tayong sounds, mga tol. Paano kung magkaroon ng debate sa pagitan ng dalawa? Papayag ba kayo? Pwede nyo bang kumbinsihin na makipagdebate si Vice President Sara Duterte kay Jinky Luistro para magkaalaman kung sino talaga ang magaling? Tuloy tayo dito. Kukontrolin na. Basta walang murahan, mga DDS, kaya nyo naman palang makipag-argumento nang hindi kayo nagmumura. Sana ganyan kayo lagi. Siyempre, nagmamaniubra yung mga pro-Sara. Gusto nila pag-usapan yung tungkol sa maleta. Yung maleta, gusto nila yun ang pag-usapan. O di ba napakaano ng banat ni Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi niya, naman yun hindi naman irrelevant naman yung tungkol sa maleta issue dito. Tapos bigla na naman si Marcoleta, gusto niya paalisin si Paulo D.
So ang sabi na naman ni Congresswoman Beatrix Listro, wala pa namang ginagawa. Wala pa namang ginagawang masama. Ba't natin pa aalisin? So ano? Pero kahit si Paulo Marcoleta, bumilib din kay Beatrix Listro. Oh, Kasi pinagsasalita pa rin siya kahit ganun siya. di ba? Sabi nga ni Congressman Marcobeta, ay, sorry, ni Congressman Marcoleta, no? Ikaw na pinaka-love kong ano. Hindi, iba yung termo nung ginamit niya, no? Pinaka-love niya yata na chairwoman. Basta merong particular na binanggit eh. Hindi ko maalala yung eksaktong termino. Pero that is only a sarcasm. Kahit ganun, kahit sarcasm yon, nire-recognize ni Marcoleta, Henry Paulo Marcoleta, na nabibigyan sila ng pagkakataong magsalita. No, hindi nire-railroad nitong si Congresswoman Jinky Luistro yung hearing pabor para lamang sa mga nagsusulong ng impeachment complaint ni Sara Duterte. Lahat sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Kahit napakababaw ni Paulo Marcoleta, pinagsasalita pa rin siya. Kaya nga sabi ni Paulo Marcoleta, you are now my favorite, Ayun, Madam yung pala. Chairman. Not love pala na. Ayun. Salamat kay Attorney Enzo Recto, no? You are now my favorite, Madam Chairman. Yan, naalala ko na. Salamat. Di ba? Kaya magaling si magaling si Beatrix Listro mag-preside. Hindi siya nagtataas ng boses, kalmada siya, lahat pinagsasalita, pero nakatumbok sa direksyon. Hindi masyadong mahaba. Mahirap kasi kung nakakailang araw na kayong hearing, wala namang nangyari. Hindi. Yung unang araw, pinag-usapan, sufficiency in form. Sumunod na araw, sufficiency in substance. Nung impeachment complaint na in-endorse ni Laila. Nung sumunod na araw, sufficiency in substance, yung in-endorse nila Congressman Abante. 3 days tapos. Di ba? Kaya magaling talaga. Actually, ang paliwanag dyan ni Congresswoman Beatrix Listro, sabi niya, ang gusto niyang mangyari sa impeachment, huwag yung masyadong mabilis, pero huwag ding madelay. Hindi pwede yun. Ito. Walang delay, pero wala ring shortcut. Yun ang pagbalance. Ito, no delays, but no shortcuts in BP Sara impeachment. Bakit ganyan? Kasi sumusunod ngayon ang House of Representatives doon sa utos ng Korte Suprema na ibigay yung pagkakataon kay Sara Duterte na madinig ang kanyang panig. Kasi doon kine-question ng kampo ni Sara Duterte yung unang impeachment complaint last year sa kanya eh. Sabi nila, that impeachment complaint is unconstitutional for violations of the Constitution. Particular, the speedy trial, the right to speedy trial and the due process. No? Yung due process na sinasabi nila, the essence of their arguments ay yung kawalan daw po ng oportunidad na madinig ang panig ni Sara Duterte. At ngayon, ganyan na ginagawa ngayon sa Committee on Justice. Binibigyan na ng pagkakataon ang kampo ni Sara Duterte para sagutin. In fact, nung nakaraang araw, pinadala na po ng Committee on Justice yung subpoena o notice sa kampo ni Sara Duterte para sagutin within non-extendable days within non-extendable na 10 araw para sagutin yung notice o yung alegasyon laban kay Sara Duterte. Ano ang magiging epekto ngayon yan? Kung sasagot si Sara Duterte o ang kampo niya, bibigyan ulit ng panibagong pagkakataon yung complainant. 3 araw naman. Tapos 3 araw muli bago ngayon magkakaroon ng pagdinig ang House of Representatives Committee on Justice. Pero ito ang shortcut dyan ayon sa pagpapaliwanag din nitong si Congresswoman Luistro na kung sakasakaling hindi po sasagot ang kampo ni Sara Duterte, wini-waive po nila ngayon yung kanilang karapatan na madinig sa parte na yan at magpo-proceed accordingly ang Committee on Justice na magsisimula sa posibleng mapaaga sa March supposedly 15. Kaso lang, nag-fall yung March 15 ng Sunday kaya yung non-extendable period ay magpo-fall ngayon ng March 16. Ganun po yung mangyayari, mapapaaga. Pero kung hindi sasagot, mapapaaga. Pero kung sasagot, baka abutin po ito ng mga first or second week of April bago muling magpatuloy ang pagdinig diyan po sa Committee on Justice at ang determinasyon na ay kung meron bang sufficient in ground. No? Kasi yun yung paliwanag naman nito pong si Congressman Terry Ridon. Balik tayo dito kay Atty. Enzo Recto.
Ganun yung ano niya, ganun yung kanyang handling ng impeachment ni Sara. Hindi mamadaliin, kaya pinapagwelo naman, pinapagsalita naman yung ano, pros and cons, pero hindi rin dinidelay. Hindi rin dinidelay. Oh, sa katunayan, 'di ba? Pagkatanggap nila nung impeachment, kaagad nag-schedule. April ay March 2 kaagad. Nagsimula na kaagad yung impeachment hearing, 'di ba? Yung hearing ng impeachment. Oh, kare-refer pa lang sa kanila sa Justice Committee, kaagad-agad Lunes nag-start na sila. Tuloy naghi-hearing pa ang ICC, confirmation of charges hearing. Nag-a-announce na si Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, Anyways, yun lang naman ang pag-uusapan natin sa topic natin na ito, mga tol. No? Ang mga DDS at si Sara Duterte lang ang hindi believe kay Congresswoman Jinky Luistro. And the rest of the Filipinos, I believe, especially those watching ng deliberation ng Committee on Justice, believe kay Jinky Luistro. Pero lilinawin ko lang ulit, tama naman kayo na hanggang March 15 lamang yung deadline. Ang paliwanag nga po nila Congresswoman Luistro, nag-poll yung March 15 ng Sunday. No? Ito, March 15, 2026 is Sunday. Since Sunday po ang March 15, may extend po ng isang araw yung deadline. Kaya March 16 matatapos. Pero ako naniniwala ako na sasagot po ang kampo dito ni Sara Duterte. Hindi nila sasayangin yung opportunity na to para sagutin yung mga alegasyon at hoping na sa level pa lamang ng Committee on Justice, mabasura na ito. Pero syempre, hindi rin papayag ang mga complainant dahil ayon po sa kanila, malakas yung kanilang laban dito po sa Vice Presidente para ma-impeach po ito. In fact, sinasabi po ngayon ng mga nagbibigay ng impormasyon or opinion dito na posibleng tumistigo, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes at dating Deputy Ombudsman Carandang at yung pinakakinakatakutan marahil ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ang aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon. Pero sa ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Diba maganda kung hindi kayo nagmumura mga DDS, kahit paano nakakalaw kayo sa ating mga diskusyon. Mag-comment lang kayo ng maayos kahit pabor para kay Sara Duterte, hindi ko kayo i-hide dito. Wag lang kayong mag-ad hominem. O bye for now mga tol.